petisyon para linawin ang pagiging valid ng 12 bilang ng mga senador doon sa nabuong quorum sa naganap na sesyon dyan sa Senado at nagkaroon pa ng botohan ay hain-huyan sa Korte Suprema. Alamin natin ang mga hakbang ng kataas-taasang hukuman. May balita si Bombo Grant Hilario. Formal inahin niya ang araw na isang high school teacher na si John Baritayam ang kauna-unahang petisyon sa Korte Suprema patungkol sa isyu ng liderato sa Senado. Sa kabila ng masungit o malang panahon sa lungsod ng Maynila, inahin pa rin ng naturang guro ang petition for certiorari sa kataas-taasang hukuman. Ayon kay Baritayam, layon sa kanyang inihaing petisyon na maresolba na ang hindi umano pagkakaunawaan sa Senado lalo na sa naganap na botohan. Nais niyang bigyan linaw ng Korte Suprema kung valid o legal ang ginawang botohan sa hindi mapagkasunduan bilang ng mga senador o quorum sa pagsasagawa ng pagbabago ng liderato. Dagdag pa niya, layon rin sa petisyon na matukoy na hukuman kung nagkaroon ng grave abuse of discretion sa nangyaring botohan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Petition for certiorari ukol dun sa kaguluhan sa hindi pagkakasundo nila sa quorum nila Senator Alan Cayetano sa kanila itong bagong Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. So dito sa prayer lang po natin dito, ina-ask ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nag-aagulo pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert nag-aagulo sila. Yes po, this is a petition under Rule 65 certiorari. So tinitingnan rin po dito kung may grave abuse of discretion. Kalakip sa petisyon ni Tayam ang hiling ipadeklara sa Korte Suprema na ang pisikal na pagdalo ng mga senador bumuo sa bilang na 12 ay sapat na quorum para sa sesyon na ganap nitong ika-3 ng Hunyo. Git kasi ng naturang guro na masasabing legal naman ang quorum base na rin anya sa maraming senaryo sa Senado na binanggit ng petitioner. Yes po, valid naman po Meron naman po tayong existing jurisprudence about that. And then nangyari na naman ito noong 2015 na nagkaroon ng quorum ng 12. Well, depende po sa Supreme Court kung i-revise nila, i-overturn nila kung magkakaroon sila ng bagong decision. Kasi kagaya na sa impeachment, yung Francisco ruling, nagkaroon din tayo ng bagong precedent itong Sara Duterte versus House of Representatives. So nasa Supreme Court naman na po yung decision dito. Kaya naman umaasa si Baritayam na mabibigyan linaw na ang isyu sa Senado upang magpatuloy na gampanan ang mandato nito sa paggawa ng mga batas. Ang motivation ko sana maayos sa Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa na yung anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importanteng makausad doon. At lalo na ngayon magkakaroon na rin ng SONA. Hindi natin alam kung sinong uupo sa likod ni BBM kapag SONA. Although naka-adjourn sila, hopefully pagbalik nila pag-issue may maayos na. Wala naman po, ina-affirm ko lang po para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President. Kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.